Salsa. Welcome po sa Father's House Christian Center, sa mga online. Welcome. At tayo po pasimulan sa gawain ng Diyos. Awit tayo sa Panginoon sa ilang awitin. Awitan natin, Panginoon, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Malakpan natin ang Diyos. I want to see you. Let's go sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Diyos. Thank you. Hallelujah. Wala ng Panginoon na malumanay na winning. Kita namin siya how great is our God. Darkness tries to run, trembles as we trembles as we How great is our God, sing with me, how great is our God. Oh
7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Sunday School, ang ating pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon, 9 a.m. ng linggo, at galing 10 a.m. ng Sunday, ating pagpalakpan, ating morning worship, at 6:30 p.m. na sa gabi ng linggo. At ang midweek service, meron po tayong service every Wednesday, midweek service at 6:30 p.m. ng gabi. Alam natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating mga government officials, ating mga senators. Dalangin natin ang laganap ng salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno, pagliligtas na pagkakilala at salita ng Diyos. Hallelujah. Dalangin natin ating mga Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell ng Presmont, Pastor Jessica Aguang, Pastor Joe Campbell ng Chandler USA, at ang ating national leader, pag-aapin natin, Pastor Boyd Ezequiel, samahan sila ng Panginoon, kalakasan, kasiglahan, at panalangin din natin ating mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nano Buntay, Pastor Greg Milente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yelzebel, at ang ating Maliw Church, Pastor Rico Helera. Dalangin natin ang kalakasan din, kasiglahan ng ating mga pastor, ang patuloy nilang pag-ibig sa mga regions. Panalangin din natin ang pagliligtas pa, ang mga makasama ng pagkakal ng Panginoon, pagtatanim ng mga iglesia. Hallelujah. Sama din natin panalangin ating mga fellow Boclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Llano, Pastor Bong Anyosa, Pastor Julay Bushayna, Pastor Sandro Paul, at ang mga missionary churches natin all over the world. Panalangin din natin sa bansang Israel, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, sa Laos. Panalangin din natin ang mga lingkod ng Diyos sa Bayo Bagay. Panalangin din natin ang mga granddaughter churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shares, Pastor Jess Pancho, at sama din natin ang bayang Antipolo. Panalangin din natin ang Pastor Alakasa, Kasilahan, Suga, Pastor Mr. Sana, and Sambaya, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Sola King. Panalangin natin sa Mikusari, sa Lilote, at sa Sakyan, sa ating church. Panalangin din natin magkaroon din ang ating gawain sa Panginoon. Healing request, prayer request, panalangin din natin, patuloy natin ilagay sa Panginoon na nagpunin ang pangangailangan ng mga ating mga kapatiran, ng mga sabuas, yung Garcia, Brother Ronald Taro, Pastor San Pedro, Church San Pedro, Rita Lorita Galulong, Pastor Tongkin, Sister Shell Lisay, at sa ating mga sabuas, sa kapatid natin, ating mga panangkilala sa Panginoon, panalangin natin, patuloy natin siya, bigyan tayo ng lakas ng loob at karunungan ng ating Diyos. Panalangin din natin ang mga activities, meron po tayo discipleship itong linggo, ay this week, July 11, Jubilee service natin, July 26, at ang mga activities natin, Bible study, street prayers, teaching, survey, may the first and last day, prayer, fasting, at tapan. Hallelujah. At sa mga nagdalang mabalita, ang aking pastor, magbubulat. Praise God. Okay, diba ako sa panalangin, isang patas natin, ang prayers, tuloy na pangalan, hallelujah. Lord, Jesus, praise God. Espiritu sa aming kalagitnaan. Minsan pa kami dalawin mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, katakboy mo pangangailangan ng bawat sa ang iyong panagmimala, ang iyong pagpagsama ang namin kailangan dakilang Diyos. Lord, ito ang dalangin namin, ang bawat nabanggit sa unangan, ang dalangin ko iyo po, Panginoon, ibrante, lugar, ang palayo mo. Dahil alalahanin mo ang iyong lingkod dakilang Diyos, Pastor Richard Rizal, ang kanyang may-ari, Sister Cherry, Panginoon, ang iyong pong kalingaan. Ano man ang pinagdaraanan o ng iyong lingkod, ikaw ang nakakalam dakilang Diyos. Ang bilangin ko po yun at mga iyong mapagpalang kamay sa kanilang buhay, mag-asawa dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. At sa iyong biyaya, lugar, ang aming national leader, samahan mo, pagpalayan mo,
Alawakin mo pa ang kanyang ministry, dakilang Diyos, ang aming Mother Church, Pastor Tito Herrera. I-bless mo po, Panginoon, at ibayo pang pagpapala ang pagsama mo sa kanila. Ito, dalangin ko, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, nagkakamayan tayo, kita natin ang Panginoon, I got my mind made up. Amen. Praise the Lord Jesus.
sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, iniintay naman natin ang tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Sino ang pagmamahal tayo tagalangin? Tayo po ay tagalangin. Kaya nga sabi ko nga kay Mrs. sa nakikita ko na pumuputi na talaga yung buko, nakuha ko na umuwi sa amin. Kasi Mrs. na may Mrs. naman na English na English. Puro gano'n daw namin sinasabi ko. Totoo naman 56 na ako ngayon. Kaya nakaasahan ko pa. Ako kay mama, parang mo kinasabi ko. Sabi ko. Lagi ako nakatingin sa kalendaryo, 10 buwan na lang, uuwi na ako. Kasi naman talagang totoo Hindi tayo mananatili rito. Kaya kailangan patunayan natin ang ating pagkamamamayan ng langit. At hindi dito ginagawa. Dito ginagawa yun sa lupa, hindi mo pwedeng gawin yun sa langit. Kasi pag hindi mo napatunayan yung dito, hindi ka papasok doon. Maniwala. Kung hindi mo napatunayan dito na ikaw ay tagalangit, hindi ka papasok doon. Kaya paano mo papatunayan yun doon? Kaya ang pagpapatunay na ikaw ay tagalangit, dito yung ginagawa. At dito ginagawa ang pagpapatunay na tayo ay tagalangit. Ulitin ko, dito yung isinasagawa. Sa bawat bansa, ang pagkamamamayan mo ay madaling patunayan sa panlabas ng hitsura. Yan. Kami pumunta ni Mrs. ko sa bahada ng Guam. Nakita na agad namin yung mga nakain, siya. Agad doon sa hitsura ng madaling patunayan sa panlabas ng hitsura. Pag ikaw ay maputi, matamos ang ilong, katangkad, ang accent mo sa pagsasalita, madali kang makilala ang Amerikano ito. Kilala agad natin, Grigong ito. Kasi para sa accent ng pangungusap niya. Pero sasabihin pagiging mamamayan ng langit, mahirap ma-recognize. Kahit sa palabas na anyo ng isang tao, at kahit pa sa magsalita. Pero pag nagbigay ka sa tawain ng Diyos, doon ka makikilala na ikaw ay ligtas at mamamayan ng langit. Ito ang kailangan. Kaya tayo yung ginagawa natin ito. Ito yung opportunity. Doon ka makikilala na ikaw ay lahi ni Abraham at yun ay ayon sa salita ni Jesus sa Lucas chapter 19, verse 9. Basahin ko na rin ang sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay niya ito ngayon, ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sa iyo ito sinabi ni Jesus ng kanyang ibigay, ilabas niya lahat ng kanyang karahatin, ng kanyang kayamanan, ilabas niya, ipamahagi niya doon sinabi lang ni Jesus, dumating sa bahay niya ito ngayon, ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ito nare-recognize ang puso ng tao. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang magbibigay. Entering heaven becomes easy as a result of your giving. Ito po ang pagkatandaan natin. Ang pagpasok sa langit ay nagiging madali bunga ng iyong pagbibigay. Ito'y makikita natin sa Matthew 6:21. Anong sabi rito? Yung verse 20 muna, kundi mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tama, kahit ang kalawang at do'y hindi nagbuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman kayo, o doon naman doon ang iyong puso. Pagdating natin sa langit, hindi pwede hindi ka papasukin kasi naroon na lahat ng pag-aali mo at kayamanan. Totoo ba yun? Kaya si Manny Pacquiao, ang bilis pumunta ng Amerika. Hindi lang dahil sa may laban siya, kundi ang dami ng pag-aali doon. Ayaw ba, sisipain ba ng US Embassy? Ang isang tao may pag-aari sa kanilang bansa. Tingin nyo, pwede ba mangyari yun? Yung ibig ko sabihin, mamadali ang pagpasok sa langit. Kung meron kang kayamanan doon, kaya yun na sinabi ng Panginoon, ulitin ko, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso.
sa ano lang, sa pagsasalarawan lang na joke lang na pag-uusap dahil wala na talaga siyang karapatan. Pipilihan ka, di ba? Hindi pumasok dito. Hindi pwede sabihin yun. Dahil bibigtiting nga sa aklat ng buhay, ang laki ng kayamanan nito dito. Ano mo yun? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga yun ang sinasabi kong madali ang pagpasok sa langit kung ang iyong pag-aari ay nabuo. Eh paano po ang pag-aari mo ay ano lang sa mutot? Dahil monthly o weekly, nagpapalit ka ng pyesa na ando lahat ang kayamanan mo. Hanggang doon ka lang. Taglupa ka lang. Ako, hindi ko sabihin. Pero pag ang kayamanan mo, huwag kayo Diyos ang nagsasabi nito. Pag ang kayamanan mo ay nadoon, doon mo ini-invest, doon mo iniipon, madali para sa iyo pumasok. Kaya ang dali mong itapon papalabas ng langit kasi wala kang daling pag-aari sa langit. Dahil ang puso ng isang tao, dahil ang puso mo ay nakatuon lamang sa mga bagay na material. Yun ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Kaya siguro, yun ang karayang pumambilid ko. Naharap ako sa nasakit yung ganito ako. Ilang linggo na, isang linggo na sumasakit. Nabi ko, malaki. Siguro ako umuwi ng aking bahay. Madali masalita eh. Alam mo yun eh. Alam mo yun, kasi ang puso mo, alam mo na doon, doon ang investment mo eh. Hindi ka pag-isipahin. Isipahin ka na doon ang kalahati ng kayamanan mo. Wala yung mahilig ko sabihin. Kaya yun ang dahilan mo, bakit kayo hindi ko ng pananalapi. Hindi lang ito papapahalaga sa gawain ng Diyos, kundi ipagpapakita na ikaw ay nangalamit at investment mo yan sa ating Panginoon Jesus. Tawag ako si Brother Phil para tayo pamunahan sa paglikod sa pananalangin. Tayo manalangin sa Panginoon. Yes, nakita tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay iyong pagpalangin ang iyong mga anak. At apoy mo ang kanilang mga pangangailangan. I-bless mo po sila dakilang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalaan mo sila ayon sa kapasyahan ng kanilang puso sa bawat gawa ng kanilang mga kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon, the time to be happy is now. Amen. Praise God. Sino po rito ang nais nila ng Diyos ay maging interesado sa atin? Kung pag-aaralan natin ang Bible, dalawa lang ang nakikita ko roon na ipinakita ng Panginoon sa Bagong Tipan, na ipinakita ng ating Panginoon na sila ay ang Diyos ay napaka-interesado sa kanila. Ipinakita yung favor ng ating Panginoon sa Bagong Tipan na. Sa Lumang Tipan kasi napakadami. Una na si Abraham. Sunod si David. Sinabi ng Panginoon, siyang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Pero sa Bagong Tipan, nakita ko dito, napansin ko dalawa lang ang
Panginoon. Kaya ang Bible ay nagpapakita na ang Diyos ay magiging interesado sa isang tao kahit wala pa siyang ugnayan sa isang church. Pwede pa lang mangyari yun. Yung bibigyan kasi natin ng pansin ay sa totoo lang, walang ipinapakita na sila na ugnayan sa isang local church. Pero makikita natin ang Diyos ay naging interesado sa buhay nila. Kaya ito ay nagpapakita na ang status ng isang church ay hindi lubos na makapagdiligtas sa isang tao. Patunay lang yun na ito hindi makapagliligtas sa isang tao. Tulad na lamang ng lalaking kasama ni Jesus na ipinako sa krus. Diba sinabi ng aming Panginoon na hindi kakasamahin kita sa aking paraiso. Kaya kung pag-aaralan mo doon, yun ipagpapakita rin ng Panginoon na naging interesado sa Kanya, pero mga bibigyan ng pansin, wala siyang pinabibilangan ng religion. Dahil sa isang tulisan, magnanakaw. Kaya ipinagpapakita na ang status ng isang church ay hindi lubos na makapagpilit ka sa isang tao. Kasi marami tayong makikita sa Bible na naging interesado ang Diyos bagamat wala pa silang malalim na ugnayan sa isang local church. Yun ang isang malaking katotohanan. Kaya hindi talaga garantiya na kung kabilang ka ng isang simbahan may magandang katayuan sa lipunan ay interesado na sa iyo ang Panginoon. Kaya hindi garantiya na kabilang ka sa isang simbahang kinikilala sa lipunan ay interesado na sa iyo ang Panginoon. Pero dapat mo rin maunawaan na ang taong interesado ang Diyos ay binibigyan ng Diyos ng taong magpapaunawa sa Kanya. Yun ang makikita natin sa ating pag-aaralan. Kaya pag pala ang Diyos ay interesado sa isang tao, gagamit siya ng isang tao na mamipit mo at ikaw ay makaunawa. Ganun pala, yun ang makikita natin dito sa ating pinag-aaralan. Gagamit ang Diyos ng tao na mamimit mo para ikaw ay makaunawa sa ating Panginoon. Sinasabi ito dahil medyo related sa aking katayuan. Kaya ang taong interesado ang Diyos ay hindi pwedeng walang taong magpapaunawa sa Kanya. At dapat mong malaman ang Diyos ang pipili nito para sa iyo. Diyos ang pipili nito para sa iyo, hindi ikaw. Wala ko nakita sa Bible na kinalugdan ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, sige, para lumago ka sa paglilingkod mo sa Diyos, sa pagkaunawa mo sa akin, pumili ka ng gusto mong tao magpapaunawa sa iyo. Sino gusto mo? Si Tomas, si Judas, si Bartolomé, si Pedro, pumili ka. Wala sinabi ang Bible na gano'n. Bagkus ang sabi ng Bible, ang Diyos ang pumipili ng tao, mamimit ng tao sa kanyang pagkaunawa. Okay, basahin natin ang unang aking teksto na bigyan ng pansin. Yung pangalawa ay makikita natin sa Acts chapter 8. Pero nais ko na lang munang basahin para hindi na mausong ang oras. Acts chapter 10. Ako'y naniniwala, alam niyo ito kung sino ito, si Cornelio. Acts chapter 10, verse 1 hanggang 4. At may isang lalaki na sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag pulutong Italiano, isang taong masipag sa kamanalan na tatakutin sa Diyos. Siya ang buong sambayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na may oras na ikasiyan ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio.
At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga pananalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napainandang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ay ito'y manalangin. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya na ginagawa sa aming mga buhay. At palain mong bawat isa ng mga bagay na hindi ko kayang mabanggit at wala sa aking kaisipan, ikaw ang magpahayag sa kanilang puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko, ang tinaksa ko ito, ang taong interesado ang Diyos. Kaya una, nais ko muna pag-usapan natin, ikaw ba ang taong interesado ang Diyos? Ang isang bagay na nakakahamon dito ay kung paano kinumbinsi si Pedro na ang taong si Cornelio ay isang bagay na interesado ng Panginoon. Makikita natin yan. Kinumbinsi pa ng Panginoon na bakit dahil si Cornelio ay isang pintil, kamantala si Pedro ay isang Hudyo. Hindi nanguusap ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Pero hindi natin maikakaila, ayon sa aming binasa na teksto natin, na naging interesados ang Diyos kay Cornelio. Yan sabi rito. At parang ipakita, makikita natin dito na ang pagka-interes ng ating Panginoon kay Cornelio ay isinagawa niya dahil makikita natin dito na pilit niyang kinumbinsi si Pedro na pakiharapan si Cornelio. Yun nga, kaya natin po nakuha yung salita na sinabi ko kanina na kapag ang Diyos ay interesado sa iyo, ang Diyos ang pipili ng tao na magpapaunawa sa iyo. Siya ang pipili, hindi ikaw ang pipili. Kaya nakita natin dito sa verse 9 to 16, nagginawa pa ng Panginoon ng magpababa ng isang umo na mula sa langit habang si Pedro ay nakatulog dahil sa sobrang gutom sa pananalangin at yung umot na yun naglalaman ng iba't ibang uri maruming hayop. Sabi ko, mga gumagapang, mga baboy. Sabi natin yung baboy. Kasi hindi pinakain nila yun. Pinagdidirihan nila yun. Andun na lahat, at aso. At nasabi ng Panginoon, Pedro, bumangon ka at pumatay at kumain. Sabi ni Pedro, hindi ako kailanman kumakain ng mga bagay na marumi. Ang pangit ay ngayon ay tumutukoy sa isang hindi na si Cornelio. Ibig sabihin, huwag mo siya ipapalagay ng marumi sapagkat siya isang tao ay nalulutang po o isang tao interesado sa kanya. Yan ang makikita natin dito. Kayo na lang magbasa sa inyong pagbabasa sa inyong tahanan. Makikita natin yun sa verse 9 to 16 ng Acts chapter 10. At ang katangian ni Cornelio na naging dahilan na ang Diyos ay naging interesado sa kanya, ay alam natin, mababasa natin, sinulat ko nito, 4 na nakita ko dito. Masipag sa kabanalan. Sino yung nagbasa ko? Sabi, isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, mapagbigay, laging nananalangin. At yun yung isang bagay na sabi ko na ginagawa niya na umailan lang na isang alaala sa trono ng Panginoon. Yan ang makikita natin dito. Alam ninyo, naisip ko kung bakit minsan kaya hindi mamusap ang Diyos sa aming buhay sa anumang paraan. Ano sa panatili? Ano na may pinapamong mo? Hindi, sabihin ka ba yun na, natutulog. Huwag naman yung pinapamumot, masama yun, ang pira na kaligtas yun. Bakit
bakit hindi nangungusap ang Diyos sa anumang sa ating buhay, sa anumang paraan, umaaring sa panangaral, bawat pagdalo mo. Karamihan lang, isa niya, aaral na ng ilis eh. Wala na nakita ng kalibang. Yeah? Ano ba? Bakit minsan parang hindi nangungusap sa iyo ang Diyos? Pero kay Cornelio nangusap ang Panginoon. Alam niyo ang dahilan? Wala siyang alam na dahilan na pwedeng sabihin sa atin. Ano ang sasabihin niya? Samantalang si Cornelio ay napakadami. Ano sasabihin niya sa atin? Yung marahil siguro ang dahilan kung bakit hindi namin maranasan na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ano sasabihin sa atin ng Panginoon? Ikaw na masipag sa negosyo. Ganon. Ikaw na masipag sa iyong amo. Ikaw na masipag mag-rise. Ako hanggang pag-ibig. Ako kasi kami niyo doon. Nag-raise kami. Sinubukan kong mag-ano kami niyo doon. Praise God. Nakuha agad ang halos wala kaya. Isang oras na yan ang may dito. Anong sasabihin ng Panginoon? Ano sasabihin ng Panginoon sa atin? Pwede ba niya sabihin sa atin matataputin sa Diyos? Pwede ba niya sabihin mapagbigay? At pwede ba sabihin ng Panginoon laging nananalangin? Ikaw makapagsasabi, meron bang pwede sabihin ng Diyos sa atin? Kung wala, siguro din natin na hindi nangungusap ang Diyos sa ating buhay. Sa ating panaginip. Dahil yung sipag natin, masipag tayo sa ibang bagay. Hindi pwede na masabihin ng Panginoon na ikaw na masipag magwalis ng iyong harapan. Ako'y lubos na nalulugod sa iyo. Hindi ganun. Kasi ito na yung sinabi dito, ikaw na si Cornelio na taong masipag sa kabanalan. Wala siyang ginakita rito na church. Hindi nga kilala si Jesus. Pero siya'y matatakutin sa Diyos. Yun yung sinasabi ko, bagamat hindi niya kilala pa si Jesus. Pero alam ko, mayroon siyang isang paniniwala doon, apektado siya, influensyado siya ng religion na tinatawag na Judaism. O Judaismo, kapag yun ang pinakakilalang reliyon ng panahon nila. Na-influensyahan siya ng gano'n pagkakilala. Kasi yung mga Judaismo, ang pinaniniwalaan nila yung Pentateuch, yung 5 books of Moises. Ano yung 5 books na yun? Ano yun? Asa si Cherry, ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, ano pa? Number, at Deuteronomy. Yun yung sinasabi. Yun lang yung kanilang pinaniniwalaan. At ang mga katangian din ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naging interesado sa Kanya. Kaya kung nais natin na ang Diyos ay maging interesado sa atin, may mga bagay na dapat makita sa atin. Ito yung dapat natin maunawaan. Meron siyang makikita sa atin, hindi maaaring wala. Kaya ano nga ang makikita sa atin? Akin ang binanggit ito. Pangalawa, huwag na natin ito pagkakabain, ikaw ba ang taong interesado sa Diyos? Gusto ko kong basahin. Sa totoo lang, ito yung pangalawang gusto kong pagpunan ng katotohanan. Makikita natin ito sa Acts chapter 8. Sila nakakalam kung sino ito. Acts chapter 8. Babasahin ko ito ng buo dahil halos hindi nyo ito alam. Kasi mas common sa atin at maraming beses ako nakagawa ng sermon dito kay Cornelio. Yung isa, ang una natin pinag-aralan ay pinagsaangkong ang taong, ikaw ba ang taong pinagkaka-interesan ng Diyos? Ang
Pangalawa, dito naman sa karakter ng lalaking ito, pinaksahan ko ito naman. At itong pag-uusapan natin na pangalawa, ikaw ba ang tao interesado sa Diyos? Iba po kasi yung interesado sa Diyos at interesado ang Diyos. Basahin natin, Acts chapter 8, verse 26, na kapag nagsasalita pa kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon, nagsabi, magtindig ka, ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa dakong ng palusong mula sa Jerusalem hanggang sa taas, at ito'y ilang. Kay Cornelio, kinilos ng Panginoon, itong si Pedro, pero ito naman, ang kinausap niya ay si Felipe. Hindi po yung kabilang sa 12 apostol. Yan po ay isang evangelist. Yan yung appointed, isa sa appointed na 7 people doon sa bukong Acts. Hindi pinalaga, hindi para mangharap o hindi para magpakain sa mga balo. Pero likas kay Felipe ang pagiging maharap sa panangaral ng Ebanghelyo. Kaya bagaman hindi siya appointed na apostol, siya ay nangaral. Tuloy natin, Acts 8:27. At siya nagpindig at yumaon at narito isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang pamamalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Ethiopi, mayaman ito. Biluin mo, siya ang tagapamahala, ang kayamanan ng reyna Candace ay nasa sa kanya. Yung nasabi dito, ulitin ko para sa inyo, at siya nagpindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang pamamalaan na sakop ni Candace, reyna ng Ethiopia. Ang taong maitim ito, tingnan nyo sa mapa, makikita nyo yung Ethiopians, nakikita nyo yung doon. Na siya namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. Verse 28, at siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karo ito. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya at pakinggan niyang binabasa si Isaias sa propeta. At sinabi, naunawa mo ba ang binabasa mo? At sinabi niya, paano magagawa ko maliban na may magpagkumatukay sa aking sino man? At pinag-usapan niya si Felipe na bumalik at maupong kasama niya. Ang dako nga na kinasusulatan na binabasa niya ito, siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan at kung paano hindi umiiling ang portero sa harap ng mambubuti, sa kanya gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Dahil sa kanyang pagkaabay, inalis ang kanyang paghukom, sino ang mag-aayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Kaya alam na natin kung sino tinutukoy doon si Jesus. Yung sulat ni Isaias patungkol kay Jesus. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamalit ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito, sa kanya bagal sarili o sa alinmang iba. At pinukan ni Felipe ang kanyang bibig at nagpasimula sa kasulatan ito at ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan, nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesu Cristo ay anak ng Diyos. Hanggang doon na lang muna, hanggang natin muna ang ituloy. Kaya mas yung pag-aralan natin, ikaw ba ang taong interesado sa Diyos? Kapag ang Diyos ay naging interesado sa isang tao, sigurado ako, ito ay sa dahilang interesado siya sa Diyos. Hindi pwedeng maging interesado sa iyo ang Diyos nang hindi ka interesado sa Kanya. Kaya naman, ang Diyos lang ang laging hapon na hapon sa iyo, at ikaw may hapon ng hapon. James chapter 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Napakalinaw. Ibig sabihin, kung ikaw ay interesado sa Diyos, ang Diyos ay interesado sa iyo. Ang taong interesado, kanina, dinigyan natin ng pansin si Cornelio, at binigyan ko ng pansin, ngayon,
Nabigyan man natin ng pansin bakit naging interesado ang Panginoon sa Ethiopia ito ng isang bakit. Ano ang dahilan? Ano naman ang karakter niya? Kaya sabi ko sa iyo, magiging interesado ang Diyos sa atin kung mayroong nakikita sa atin. Una, ang taong interesado sa Diyos ay palabasan ng kasulatan. Meron kahit hindi na maintindihan, pinipilit ang basahin. Kaya ang tao pala, nagpapasa, nagsisikap magpasa ng kasulatan o tinag-interesan ng Diyos. Kaya kung mo makikita, kung hindi ka interesado sa Diyos, hindi ka magpapasa. Yung puro heart, ang titignan mo sa iyong at saka puro feelings. Pero nakita natin dito, naging interesado, kumausap siya ng tao na ilalapit niya dahil nabubuluhan ang Ethiopia, hindi maintindihan ang Bible na kanyang pinabasa. Kaya ang Diyos ay naging interesado sa kanya. Sa palagay mo kaya, ginagawa mo kaya ito? Interesado ka ba sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Yun ang sabi, sa aklat ng Acts chapter 8, verse 30 to 32, at tumakbo si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaiah sa propeta at sinabi, naunawa mo ba ang binabasa mo? Sa 32, ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ito, siya'y gaya ng tupa na dinadala sa patayan at kung paano hindi umiimig ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din, hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Alam niyo, ang taong madaling pagpaunawaan ay ang mga taong palabasan ng salita ng Diyos. Kaya kung di man lang natin tayo man lamang nagbabasa kahit man ng 2 verse sa Bible, huwag kang umasa na ang Diyos na magiging interesado sa iyo. Huwag dapat natin maunawaan. Wala tayo natin nakita, walang pinakita rin na sinaman na nilimos. Pero naging interesado ang Panginoon sa kanya dahil siya ay nagpupumilit na unawain ang salita ng Diyos. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng mentor na magpapaunawa sa kanya kung ano sinasabi ng kasulatan na kanyang binabasa. Isa pang bagay na nakita ko dito, mayroon siyang panahon, oras upang makinig. Bakit? Dahil sumapay si Eme, hindi ko alam yung patakbo. Talong sa iyo, siguro, mabilis. Naintindihan mo ba sinasabi mo, ang alam, binabasa mo? Paano ko maintindihan kung walang tao magpapaunawa? Hindi bang pumanig ka? Ibig sabihin mo, pinatigil niya ang karosa niya, ibig sabihin mayroon siyang oras para makinig. Kaya ang taong may panahon, oras upang makinig, ay interesado ang Diyos para kausapin siya. Ito dapat natin maunawaan. Acts chapter 8, verse 31, at sinabi niya, paano magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa akin sino man, at pinag-uusapan niya si Felipe na pumanhik at maubong kasama niya. Kaya ang Diyos ay naging interesado sa kanya. Isa pang bagay, siya ay willing matuto at makaunawa. Pinapalit niya eh. Ano sa tingin mo? Nagtatanong siya eh. Kanino sinasabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba? At doon nagkaroon ng pagkakataon si Felipe na maibahagi niya ang buhay ni Jesus. Willing siyang matuto. Willing siyang makaunawa. Willing siyang oras. Kaya ang Diyos ay interesado sa kanya. Tuloy mo, tinawag pa niya si Felipe kung saan luparong naroon, kung saan lugar naroon.
Isa pang bagay na makita natin dito, siya ay isang taong mayroong katapatan. Pwede siyang pagkatiwalaan. Paano siya naging tapat? Dito pinasa natin, babasahin ko at sinagtindig si Pilipito at yumaon at narito ang isang lalaki na Ethiopia, isang bagay na may dapilang kapamahalan ng sakop ni Candace, reyna ng Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat ng kayamanan at siya napato sa Jerusalem upang sumamba. Siya namamahala. Sa palagay ito, pagkakatiwalaan siya ng reyna kung hindi siya tapat sa pagkukulong. Kung siya walang katapatan, ikaw ang kayamanan mo ba at lahat ng kapangyarihan mo, ipagkakatiwala mo sa taong alam mong walang katapatan? Kaya ang Diyos ay interesado sa mga taong tapat. May katapatan sa tungkulin. Binuhin mo, alam mo lang yung ang ibig sabihin ng bating lalaki yan. Reyna yun, kanyang pinaglilingkuran. Karamihan sa mga Ethiopians, sa bansa ng Ethiopia, ano ba sa ano ito nakalagay sa mapa? Nakareyna ang namumuna kalimitan doon yun sa history nila ng sinaunang panahon. Reyna yan, kaya hindi lalaki. Para hindi magalaw at hindi magselos yung hari, pinuputol, pinakaun ang kanilang pagkalalaki. Yun ang ibig sabihin ng bati. Ibig sabihin, wala na silang pagnanasa dahil ang lagi nilang kasama ay reyna. Saan ka nakakita ng reyna na pangit? Kami nakita ng reyna na pangit. At humita ng reyna puro sexy. Diba? Ang gaganda ng pupis, naliligo sa lakas. Kaya, ay malapit siya doon sa reyna. Dahil siya na pinagkakatiwalaan na lahat. Hindi mo yung pinis niya siya ikaputin. Anong tawag doon? Kasi tumi ba yun? Ha? Wala ka ng pagnanasa. Wala ka ng ano. Wala ka na. Pinili niya yun para paglingkuran ang reyna. Kaya ang tao mayroong katapatan ay nagiging interesado ang Panginoon. Ang daming ipinagkatiwala sa kanya ng reyna. Ang lalaki ng tapat. Kasi pa natin, ano sabi ko, siya pauwi na nung mamit niya si Felipe. Yun din mo ang lalo ng Ethiopia sa Jerusalem. Walang pwede sa kanya kahit ka makalayo ang isang bagay. Ang isang lugar, magawalan yung sumamba ng may nakapatan. Nakakatalala ko sa mga nag-rides na kapul. Yung pabalik, hindi na ako kasama. Basang-basa sila ng ulan ng pabalik. Pumunta lang sila doon para lang mangaral at magpatutuho ng Diyos na may ginagawa sa kanilang katapatan. Nakikita ko ito. Pangatlo, dito lang magtatapos, ang Diyos ay interesado sa taong may pagkaunawa. Ang taong may pagkaunawa ay hindi namimili ng tao sa kanya'y magpapaunawa. Ba't sino ka ba? Mas karada ka, nagulungan ka ng karusa ko eh. Hindi sinabi na sino ka ba? Dapat sana si Pedro. Si Pedro, mas kita na si Pedro kasi yung madaanan lang ng anino ni Pedro, umaano, nabubuhay eh. So, yung patay, pag nadaanan ng anino ni Pedro, nabubuhay. Ganon dinanit ng Diyos si Pedro, pero hindi nag-request ito. Wala ba si Pedro? Hindi mo pinisili ni Pablo kasi si Pablo di pa na-convert. So verse 9 po, sa chapter 9 siya na-convert. Hindi pa. Oh yes, sa chapter 9. Doon siya na-convert. In chapter 8, doon nakakaroon. Kaya hindi pa niya kilala si Pablo, pero si Pedro ang namumuna. Mapapasa mo naman yun eh.
Hindi pa pwede si Pedro ang magpaunawa sa akin? Kaya ang tao may pagkaunawa, hindi namimili ng tao sa kanya ay magpapaunawa. Kaya ako dyan, sa kanila masyado magsalita yan. Kaya dito natin makikita, o dito makikita natin na ang pagbautismo ay natatanggap ng isang tao sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkakilala, pagsisisi, at pananampalataya ng Diyos. Dahil pagkatapos niyang makaunawa, siya mismo ang nag-request, anong kadlang para aking mabautismoan? May sample ka ba nakita ng salita ng gano'n? Then, pwede ko ba ako nag-ikuhan mo? Wala. Wala pa yung pangunawa eh. Kaya hindi natin ginagawa yan dito. Ang bautismo po o binyag ay tanda ng pagsisisi. Basahin natin Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga pagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung mga pinabibinyagan ninyo, marunong na ba magsisiyan? May pagkaunawa na ba yan? Kitang-kita natin na nakalaking kabaluktutan ang ibinaunawa sa atin ng reliyon ng Espanya. Napakalayo sa Bible. Ito nakikipag-usap eh. At higit sa lahat, interesado ang Panginoon sa kanya. Kaya siya nabautismuhan. Kaya ang pagkaunawa ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya ang langit ay puno ng mga taong pinagharian ang isipan at puso ng pagkaunawa. Kaya hindi totoo yung pag nagising ako nasa langit, ay swerte. Pag nagising ako wala sa langit, nasa impyerno, ay malas ko. Hindi totoo yun. Hindi nakukuha sa paspagtihan yun. Ang pumapasok sa langit ay mga taong puno ng pagkaunawa ang isipan. Hindi ba pwede pumasok sa langit nang wala kang alam? Na hindi, wala kang ginawa dito, wala kang ginawa dito, wala kang pinakinggan, wala kang binasa, papasok ka sa langit. Hindi ka nang basa ng Bible, papasok ka sa langit. Kaya sabi ni Kutay Cherry, balik mo na interview mo yun. Sabi ni Hazel, ano yung Cherry, kayo po ba yung nakakalas ng magkasala? Ay, hindi ako nagkakasala. Sa buong buhay ko, hindi nagkakasala. Balik nila. Balik nila. Kayo po ba yung nakakalasan yung magsinungaling? Ay, sa buong buhay ko mga anak ko yung sila na ako hindi nagsinungaling. Ba? Ano ginawa nyo ito? Ginawa pa rin nyo kasi ibinigay nyo pa kay Pastor, ma. Ito, positive ito. Positive daw yung tama ang buta. Yung dalawa, sila na rita ng naging survey ko na eh. Hindi pwede mangyari yun. At ang taong may pag-unawa ay mayroong nagpapaunawa. Kahit anong talino mo, kailangan mo na may magpapaunawa sa iyo. Itigil ang ugnayan natin sa Diyos pag dumating na sa buhay mo ang kawalan ng pagkaunawa. Kaya kung tinalikuran mo na, ayaw mo nang umunawa, ayaw mo nang unawain ang mga bagay na ginagawa natin dito, huwag kang umasa na may bahagi ka sa kabilang buhay. Huwag kang umasa na kalulugdan ka ng Diyos. Pag tinigil mo na ang iyong pagkaunawa, tinigil mo na ang lahat at ang mabuti mong kapalaran. Makikita natin dito sa kasaysayan na tinatawag na alimugang anak. Alam natin yun. Nagkasala ang alimugang anak. Pero anong sabi dito, yung paborito ko talaga lagi, Lucas 15:17 to 19, ganito ang sabi, datapwat ng siya'y makapag-isip. Ibig sabihin ng siya'y makaunawa. Ay sinabi niya, ilang mga alilang kumaan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rin yung mamamalay ng mundo. Magtitindig ako at karunod sa aking ama at sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong palihim. Hindi na ako dapat katawagin anak ko, gawin mo tulad sa isa sa iyong mga alilang kukaan.
Pumunta na siya doon. Pero nakita natin, sa tarangkahan pa lamang ng bahay ng kanyang ama, nakita na siya ng kanyang ama at ito'y tumakbo. Hindi mo nga makikita na ang Diyos ay tumakbo. Ang Diyos ay tumatakbo sa mga tao may pagkaunawa. Yun ang huwag mo nalilimutan. Ano yung salita niya? Hindi na ako karapat-dapat, Ama. Natawagin mong anak. Gawin mo na lang ako isang tagapag-alaga, tagapagpaligo ng iyong mga hayop. Hindi siya pinapansin ng ama. Ano sabi ng ama? Bihisan siya, suutan ng mahalagang singsing at magpatay. At tayo magkakasiya. Ipagpatay siya ng pinatamang tupa sapagkat patay na ang anak nito at naiingulit ng buhay. So, ibig sabihin, mahalaga at interesado ang ama sa isang taong may pagkaunawa. Yun ang sinasabi ko, kaya pagkatinigin mo sa buhay mo yung pagkaunawa. Ayaw mo nang magbasa at unawain ang iyong binabasa. Ayaw mong unawain ang iyong napapakinggan. Wala kang bahagi. Papalaran sa usaping spiritual. Yun ang mga bagay na dapat natin maunawaan. Mahal na ng ating Panginoon, uulitin ko ang tinitingnan sa atin ng Panginoon kung paano ka mag-isip, kung paano ka makaunawa. At ganun ang lalaki ito. Cornelio at Ethiopia. Dalawang tao lang yan na nakita ko ito na naging interesado ang Panginoon. Wala silang church na pinanibilangan, pero naging interesado ang Diyos sa kanila. Bumuka ang Panginoon ang umili mismo ng magpapaunawa sa kanila. Iyong natin ang ating mga ulo at ating mga pag-angusap na kapagsam ang taong interesado ang Diyos. At ang bagay ang binigyan ko ito ng katotohanan. Una, ikaw ba ang taong interesado ang Diyos? O ikaw ba ang taong ini-interes ng Panginoon? Ikaw ba ang taong interesado sa Diyos? At ang pangatlo, ang Diyos ay interesado sa taong may pagkaunawa. Praise the name of Jesus, our leader. Ang taong may pagkaunawa, gusto matuto, hindi nanginili. Ang taong magpapaunawa sa Kanya. Mayroon siyang oras, mayroon siyang panahon. Ito yung dapat natin maunawaan. Praise the name of Jesus. Ay natin tumayo ating awitan ng ating Panginoon.
ikaw ay iwalay sa ating Panginoon. Walang sino man na itinataboy ang ating Panginoon. Siyang may sabi na lahat ng tao ay nais niyang maligtas. Pero iba pa rin yung mga tao na pumusigil para sa kalugdan ng ating Panginoon Jesus. Yes, hallelujah. Habang hinihigit ko ang aking ito, magkakasakali ako sa online na mayroong mga taong hindi pa nakakaunawa sa ating Panginoon Jesus. Hindi mo ba nakatanggap ang Panginoon? Maaaring hindi mo masyado maulawa, yun na nga ang dahilan. Kaya kailangan mo tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon na nakapagligtas ng buhay. Kaya kung ikaw yan, nanalangin ako ng kanalangin ng pagtanggap. Ulitin mo mga katagang ito, dahil ang Diyos, inaamin ko po namin ang kasas at mamuhay sa kanayaw. Walang panahon para sa iyo. Pero naunawaan at naintindihan ko na ikaw ay kailangan ko sa aking buhay. Inaamin ko po, hindi ko kaya mamuhay nang wala. Kaya sa oras na ito, nagkasya ko na ikaw ay aking tanggapin bilang aking Panginoon na kapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyaya kita na pumasok at magmali sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat ko, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, binubuksan ko ang tangan. Pwede ka makipag-usap sa ating Panginoon Jesus. Praise the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Yes,
Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise the name of Jesus. Minsan pa, awita natin ang Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah.